Kahit dalhin nyo ngayon sa subastahan, sa 1 taon pa ito mapapabilang. Hindi kayo basta makakapagsubasta sa loob lang ng 3 araw. Dali natin sa professional na pamilyan kung gusto nyo. Professional? Isang pamilya na para lamang sa mga antik. Makakakita ka doon ng bagay na hindi mo inaasahan at silang nagpepresyo. Kung pupunta ka doon na padalos-dalos, baka mabigla sila sa dami nito. Yan ang wooden stalker? Napakahusay naman talaga ng tao nakaisip gawin yan. Tingnan nyo. Hindi halata ang kanyang pagkakadikit. Ang taas ng reputasyon. Hindi. Sigurado magkakaroon tayo ng problema. Ha? Siguradong malaki ang presyo nito. Ewan ko lang. Sabihin na nga natin tunay ang wooden stalker. Pero hindi tayo sigurado kung tunay din ang kanyang laman. Ito na. Ang wooden stalker ang pagbabasehan ng tagausisa. Maniniwala ka ba na 300 taon na ang kahoy na yan? Hindi rin natin alam kung tunay ang antigo ang mga kayamanang nakalagay dyan. Kaya kailangan natin maging maingat. Baka maloko lang tayo. Oo nga. Teka sandali, ano bang pinag-uusapan ng mga yan? Gusto nilang pababayin ng presyo. Sa madaling salita, ginagawa na nila ng storya. Isipin niyo mga kasama, kahit tunay pa pinaglalagyan ng mga kayamanang yan, hindi ibig sabihin na tunay din ang mga nakalagay sa loob nito. Baka gusto lang nila tayo maisahan. Ah, ganun pala. Parang naniniwala ka pa sa kalbong yan. Hindi mo ba siya titigilan? Ito ang mababang pamilihan, kaya gagawin nilang lahat para bumaba ng bumaba ang presyo ng bagay na kanilang bibilhin. Pero babalaan ko na muna sa ngayon. Siguro yung kahoy pwede na natin paniwalaan. Pero yung pagkakaukit, di ba't napakadali naman yatang gawin yun ngayon? Teka muna, malinaw naman na matagal lang nakaukit ang kahoy na yan. Tingnan nyo ang pandikit na ginamit. Meron pa ba kayong makikitang ganyan ngayon? Teka, sino ka ba? Ako ang ahenteng inupahan ang nagbebenta niyan. Kaya sinisiguro ko sa inyong lahat na tunay ang mga kayamanan yan at hindi namin kayo niloloko. Talaga? Ang pandikit na ginamit dyan pwede pang dumikit ulit kapag nainitan. Madaling dayain ng ibang tao para hindi magmukhang nabuksan na. Yun ang pandarayang ginagawa ng mga profesional. Ang tawag ay burn stick. Yun ang pangkaraniwang ginagamit kung pag-aaralan mo na ang bagay na yan. Pero ganun din sa panlilinlang. Kung magagawa mo yun, wala nang makapagsasabi kung nabuksan na nga yan o hindi pa. Hindi totoong sinasabi niya. Kung ginamitan niya ng burn stick, siguradong makakakita kayo ng kahit na kaunting sunog o kaya ay pagbabago ng kulay sa pandikit na ginamit. Pero wala namang marka, hindi ba? Kaya sigurado akong tunay yan. Pero ang pagbabago ng kanyang kulay ay mapapatunayan mo lang gamit ang iyong mga mata. Kahit isang profesional ay sigurado mahihirapang husgahan yun. Ah, ano ka ba? Huwag ka maniwala sa kalbong yan. Meron ka bang may papakita sa aming katibayan? Wala. Wala daw. Mahirap yata paniwalaan kung nagbebenta lang nagsasabi niyan. Bakit hindi ka kumuha ng sertifikasyon? Masasayang lang ang oras kung kukuha pa ako nun. Hindi lang kami umabot sa subastahan kaya dinala namin ito dito. Kung ganun, Imposible na nating mahusgahan ngayon yan. Nagsisimula na silang mag-alinlangan. Teka, mamang ano? Meron po bang ibang paraan maliban sa burn stick? Ha? Ano? Kun, inuutakan na nga tayo ng mga yan. Kung magtanong ka pa dyan, para kang batang inosente. Ayos lang yun. Para mo lang ibinubulgar ang sikreto ng mahika. Ano? Ikaw ba nagdala nito sa kanya? Oo, sabihin mo naman sa amin ng iba pang panlilinlang. Ha? Ang tawag ay open. Open? Ang ginagawa nila ay pinapakita sa buong publiko ang mga ipinalit na kayamanan. Samantalang ang tunay na kahoy ay iniiwanan naman nakabukas. Gusto nila palabasin sa mga bumibili na hindi nila ipapakita ang kayamanan kung hindi ito totoo. Talaga? Kung ganun, pwede rin pala nating sabihin na ito ay open. Ha? Oo. Ano naman yung stock twice? Yun yung pinapatungan yung unang pandikit. Ang batang ito. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ako naging interesado sa kanya. Wala siyang pakialam kung masama ito o hindi. Nung aminin ko sa kanya na nanggagaya lang ako. At kahit ngayong mayroong nanggugulo sa kanyang kayamanan, walang puwang sa kanyang puso ang paninisi o kasamaan. Ang nakikita ko lang sa kanya ngayon ay ang pagiging mausisa. Ang resulta, pinupuri niya pa ang magagawa mong kahanga-hanga at pinag-aaralan nito. Sa madaling salita, madali siyang atakihin at ang normal na paghusga sa tao ay hindi tatalab sa kanya. Mister, meron pa ba? Ha? Tumigil ka na! Makalis na nga rito! Teka, sa palagay mo ba may bibili nun? Sa ngayon ay hindi ko pa masasagot yan. Pero may nakita akong mga ahenteng mukhang interesado sa dinala natin. Kaunting kiliti na lang bukas, siguradong mabibigyan na yun ng halaga. Pero marami ako natutunan. Humigil ka dyan!
Nakalimutan mo lang ang misyon. Nalibang ka pa sa kalbong yon. Burn stick daw at open. Para sabihin ko sa inyo ang totoo, meron pa akong nalalaman na sikreto. Talaga? Ang mahusay tumingin ay hindi nalulusutan ng burn stick, pero naiisahan pa rin kahit papano. Sa palagay nyo, anong panlilin lang? Pinapakita ba na nakasarado? Oo, ang naisahang tagatingin ay malaki ang tiwala na hindi ito ginamitan ng burn stick at hindi pa nabubuksan kahit kailan, tapos bibili na nila. Kapag inimbestigahan nila, ang lalabas ay hindi burn stick ang ginamit. Ang ibig bang sabihin nun, talagang hindi pa nabubuksan ang bagay na yan? Alam ko na! Sa una pa lang, peke na ang laman nitong kayamanan! Mali ka. Alam ko na! Sa ibang lugar nilang padadaanin ang kayamanan! Tama ka. Gagawa ng bagong butas sa ibang lugar na paglalabasan ng kayamanan. Matapos itong palitan, isasarado muli ang butas na yon. Ang tawag namin doon ay side stealing. Kahit simpleng panlilin lang, nagagawa pa rin maloko ang tagatingin. Sa sobrang haba ng kanilang pinagdaanan, nagkakamali pa rin sila. Naiisan sila sa pag-akalang kapag hindi na bago ang pandikit ay siguradong tunay ang kayamanan. Doon sila nagkamali. Hindi mo alam kung anong panlilin lang ang makakalusot sa'yo. Yan ang laman ng utak ng tagatingin. Kaya mas nagdududa sila kapag kumpleto ang mga bagay. Kahit ang marinig nila, hindi maiwasang magduda kaya nang nakita mo. Nakakatuwa talaga ang isip ng lahat ng tao. Kaunting paliwanag lang ang sinabi ko, hindi na nagbago ang usapan natin. Ibang klase talaga ang mundo nyo! Ha? Ago, nakita ko na. Spider! Lumabas na rin dito ang kanilang larawan. 2 target. Isang babae at isang lalaki. Teka, sandali! Anong gagawin natin sa subasta? Bahala ka! Pilitin mo tumaas sa presyo! Ayos ito! Akong bahala sa lahat! Nakakatuwa talaga sila. Pakiramdam ko malayong mararating ko pag hindi kami naghiwalay agad.